Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, taas pasahe sa jeep at iba pang PUVs ipatutupad sa Huwebes. Big time hike sa presyo ng petrolyo ngayong linggo, umabot ng 23 pesos 90 centavos per liter. Pamahalaan gumagawa ng hakbang para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Cash aid sa mga tricycle drivers nagsimula na. Pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa impeachment, bineltahan. Pamilya ng nasawing OFW sa Israel, binigyang pakikiramay ng DMW. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, muli na namang umarangkada simula ngayong Martes ang panibagong big time hike sa presyo ng produktong petrolyo para sa linggong ito na umabot ng hanggang halos 24 pesos kada litro. 12 pesos and 90 centavos hanggang 16 pesos and 60 centavos ang umento sa kada litro ng gasolina, habang 6 pesos and 90 centavos hanggang 8 pesos and 90 cents naman dagdag sa kada litro ng kerosene, at ang pinakamataas na 20 pesos and 40 centavos hanggang 23 pesos and 90 centavos na dagdag singil sa kada litro ng diesel. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, patuloy ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa mga gasolinahan sa buong bansa sa tulong ng ibang ahensya maging ang publiko, at hinihikayat na i-report sa DOE at sa eGovPH mobile app ang mga kahina-hinalang pagpapatupad ng presyo. Tiniyak naman ng DOE na sapat ang domestic fuel supply hanggang katapusan ng Abril, at nakikipag-usap na ang bansa sa mga kasalukuyang supplier ng langis gaya ng South Korea, Japan at Thailand para sa karagdagan pang mga supply. Kaugnay nito, inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang taas pasahe sa parehong traditional at modern jeep at iba pang public utility vehicles na magsisimula na sa Huwebes. Tumaas na sa 14 pesos ang minimum fare ng traditional jeep at 17 pesos naman para sa modern jeep, mula sa dating 13 pesos at 15 pesos. Ipatutupad din sa Huwebes ang taas pasahe para sa mga city at P2P bus, airport taxi at TNVS. Samantala, kasalukuyang pang pinag-aaralan ang sunod ding magkakaroon ng price adjustment sa UV Express, motorcycle taxi at regular taxi. Ayon naman sa LTFRB, pansamantala lamang ang naturang taas pasahe at inaasahan namang mailabas ang bago at pinal na fare matrix sa Hunyo. Sa kaugnay pa ring ulat, gumagawa ang pamahalaan ng ilang hakbang para maibsan ang epekto sa bansa ng giyera sa gitnang silangan. Sinabi ni Pangulong Marcos na susunod na ang mga public utility jeepneys at TNVS drivers naman na mabibigyan ng cash relief assistance na nagkakahalaga ng 5,000 pesos sa ilalim ito ng programa ng DSWD. Susunod naman dito ang fuel subsidy sa ilalim ng DOTR sa pagtatapos ng buwang kasalukuyang. Dagdag pa ng Pangulo, urgent na ang dalawang panukalang batas na magbabawas sa excise tax sa petrolyo at ang pag-amyenda sa Biofuels Act. Maliban dito, na-certify ko na bilang urgent ang dalawang panukalang batas na magbabawas sa excise tax sa petrolyo at mag-aamyenda sa Biofuels Act upang magamit natin ang mas murang bioethanol. Tuloy-tuloy din ang pagpapatupad ng Love Bus Program. Makakatulong po ito para makatipid sa pamasahe at gasolina ng taong bayan. Kaya't gamitin po ninyo
ang libreng sakay sa Metro Cebu, Metro Davao at Metro Manila. Pangalawa, kailangan matiyak na may sapat na supply ng pagkain. Upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda, ipagpapatuloy ng DA, ang Department of Agriculture, ang pamimigay ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa ating mga magsasaka. Mahigit 26,000 magsasaka ang mabibigyan nito. Para naman po sa mga mangingisda, ang BIFAR ay magbibigay sa Huwebes, March 19, ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa higit na 26,000 mangingisda. Sisikapin din ng Department of Agriculture na ipamahagi sa Abril sa bawat magsasaka at mangingisda ang lagpas 2,000 pisong tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Magagamit po ito ng mga magsasaka sa kanilang hanap buhay. Para sa lagay ng panahon, bagamat humina na, patuloy pa rin umiiral ang amihan na nagdadala ng kalat-kalat hanggang mahinang pag-ulan sa buong Luzon. Habang localized thunderstorm naman ang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao na posible ring makaranas ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan. Susunod sa News Force. Pahayag ni VP Sara ukol sa impeachment binweltahan. PNP bantay sarado sa mga gasoline station laban sa hoarding at profiteering. Pamilya ng OFW na nasawi sa Israel binigyang pakikiramay ng DMW. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.